Ang Adventist Home, Seksyon 13, Ang paggamit ng pera. Kabanata 60, Mga kaitiwala ng Diyos. Dapat nating kilalanin ang pagmamay-ari ng Diyos, ang nasa pundasyon ng integridad ng negosyo at ng tunay na tagumpay ay ang pagkilala sa pagmamay-ari ng Diyos. Ang lumikha ng lahat ng bagay, siya ang orihinal na may-ari. Tayo ay kanyang mga kaitiwala. Ang lahat ng mayroon tayo ay isang pagtitiwala mula sa kanya, na gagamitin ayon sa kanyang direksyon. Ito ay isang obligasyon na nakasalalay sa bawat tao. Ito ay may kinalaman sa buong saklaw ng aktibidad ng tao. Kinikilala man natin ito o hindi, tayo ay mga kaitiwala. Tinustusan ng Diyos ng mga talento at pasilidad at inilagay sa mundo upang gawin ang isang gawaing itinalaga niya. Ang pera ay hindi atin, mga bahay at bakuran, mga larawan at kasangkapan, mga kasuotan at mga luho, ay hindi sa atin. Kami ay mga pilgrims, kami ay mga estranghero. Mayroon lamang tayong pagkakaloob ng mga bagay na kailangan para sa kalusugan at buhay. Ang ating temporal na mga pagpapala ay ipinagkatiwala sa atin, upang patunayan kung tayo ay mapagkakatiwalaan ng walang hanggang kayamanan. Kung titiisin natin ang pagpapatunay ng Diyos, matatanggap natin ang binili na pag-aari na magiging atin, kaluwalhatian, karangalan, at kawalang kamatayan. Dapat tayong magbigay ng account kung ang ating sariling mga tao ay ilalagay lamang sa layunin ng Diyos ang perang ipinahiram sa kanila bilang pagtitiwala, ang bahaging kanilang ginugugol sa makasariling kasiyahan, sa idolatria, sila ay mag-iipon ng kayamanan sa langit, at gawin ang mismong gawaing hinihiling ng Diyos na gawin nila. Ngunit tulad ng mayaman sa talinghaga, sila ay namumuhay ng marangya. Ang perang ipinahiram sa kanila ng Diyos bilang pagtitiwala, upang magamit sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan, gumagastos sila ng labis. Hindi sila tumitigil upang isaalang-alang ang kanilang pananagutan sa Diyos. Hindi sila humihinto upang isaalang-alang na magkakaroon ng isang araw ng pagtutuos na malapit na, kung kailan sila dapat magbigay ng isang account ng kanilang pangangasiwa. Dapat nating tandaan na sa paghatol ay dapat nating matugunan ang talaan ng paraan ng paggamit natin ng pera ng Diyos. Malaki ang ginugugol sa kasiyahan sa sarili, na walang tunay na kabutihan, ngunit positibong pinsala. Kung napagtatanto natin na ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng mabubuting bagay, na ang pera ay sa Kanya, kung gayon ay gagamitin natin ang karunungan sa paggasta nito, na umaayon sa Kanyang banal na kalooban. Ang mundo, ang mga kaugalian nito, ang mga uso nito, ay hindi magiging pamantayan natin. Hindi tayo magkakaroon ng pagnanais na umayon sa mga gawain nito, hindi natin hahayaang kontrolin tayo ng ating sariling mga hilig. Sa paggamit natin ng pera, maaari nating gawin itong ahente ng espiritual na pag-unlad sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang dito bilang isang sagradong pagtitiwala, hindi upang gamitin upang mga siwa sa pagmamataas, walang kabuluhan, gana, o hilig. Ipinakita sa akin na ang tagapagtala na anghel ay gumagawa ng isang tapat na talaan ng bawat handog na inialay sa Diyos at inilalagay sa kabangyaman at gayon din ang huling resulta ng mga paraan na ipinagkaloob sa gayon. Ang mata ng Diyos ay kumikilala sa bawat maliit na halaga na nakatuon sa kanyang layunin at sa pagpayag o pag-aatubili ng nagbibigay. Nakatala din ang motibo sa pagbibigay. Sistematikong pagbibigay para sa pamilya. Hayaan ang bawat isa sa inyo na mag-ipon sa tabi niya, gaya ng pagpapaunlad sa kanya ng Diyos. Bawat miyembro ng pamilya, mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata, ay maaaring makibahagi sa gawaing ito ng kabaitan. Ang plano ng sistematikong kabaitan, tandaan, ang sanggunian ay ginawa rito sa mga planong sinusundan ng maaga ng simbahan sa paglalaan linggo-linggo ng mga ikapo at mga handog, mga nagtitipon, ay magpapatunay na isang pananggalang sa bawat pamilya laban sa mga taksong gumastos ng paraan para sa mga bagay na hindi kailangan, at lalo na ito ay magpapatunay na isang pagpapala sa mayayaman sa pamamagitan ng pagbabantay sa kanila mula sa pagpapakasesa. Linggo-linggo ang mga hinihingi ng Diyos sa bawat pamilya ay naaalala ng bawat miyembro nito na ganap na isinasagawa ang plano, at habang tinatanggihan nila sa kanilang sarili ang ilang kalabisan upang magkaroon ng paraan na mailagay sa kabangyaman, ang mga aral na may halaga sa pagtanggi sa sarili para sa kaluwalhatian ng Diyos ay ikanintal sa puso. Minsan sa isang linggo, ang bawat isa ay iniharap ng harapan sa mga ginawa noong nakaraang linggo, ang kita na maaaring mayroon siya kung siya ay matipid, at ang mga paraan na wala sa kanya dahil sa indulhensya.
Ang kanyang budi ay pinipigilan, kumbaga, sa harap ng Diyos at maaaring pinuri o inaakusahan siya. Nalaman niya na kung mapananatili niya ang kapayapaan ng isip at ang pabor ng Diyos, dapat siyang kumain at uminom at manamit sa kanyang kaluwalhatian. Unahin ang mga kinakailangan ng Diyos, una ang mga kinakailangan ng Diyos. Hindi natin ginagawa ang kanyang kalooban kung ay lalaan natin sa kanya ang natitira sa ating kinikita pagkatapos na maibigay ang lahat ng ating hinahangad na gusto. Bago maubos ang anumang bahagi ng ating kinikita, dapat nating ilabas at iharap sa kanya ang bahaging inaangkin niya. Sa lumang dispensa sayon, isang handog ng pasasalamat ay patuloy na nagniningas sa ibabaw ng dambana, sa gayo'y nagpapakita ng walang katapusang obligasyon ng tao sa Diyos. Kung mayroon tayong kaunlaran sa ating sekular na negosyo, ito ay dahil pinagpapala tayo ng Diyos. Ang isang bahagi ng kita na ito ay dapat italaga sa mga dukha, at isang malaking bahagi ay ilalapat sa layunin ng Diyos. Kapag ang inaangkin ng Diyos ay ibinigay sa Kanya, ang natitira ay magiging banal at pagpapalain para sa ating sariling paggamit. Ngunit kapag ninakawan ng isang tao ang Diyos sa pamamagitan ng pagpigil sa kanyang hinihingi, ang kanyang sumpa ay nakasalalay sa kabuuan. Alalahanin ang nangangailangan na dukha, kung kinakatawan natin ang katangian ni Kristo, ang bawat butil ng pagkamakasarili ay dapat na paalisan sa kaluluwa. Sa pagpapatuloy ng gawaing ibinigay niya sa ating mga kamay, kakailanganin nating ibigay ang bawat tuldok at tuldok ng ating mga kayamanan na ating matitira. Ang kahirapan at pagkabalisa sa mga pamilya ay malalaman natin, at ang mga nagdadalamati at nagdurusa ay kailangang mapawi. Kakaunti lang ang alam natin tungkol sa pagdurusa ng tao na umiiral sa lahat ng dako tungkol sa atin, ngunit habang mayroon tayong pagkakataon, dapat tayong maging handa na magbigay ng agarang tulong sa mga nasa ilalim ng matinding panggigipit. Ang paglustay ng pera sa mga karangyan ay nag-aalis ng mga mahihirap sa pangangailangan para matustusan sila ng pagkain at damit. Ang ginugugol para sa kasiyahan ng pagmamalaki sa pananamit, sa mga gusali, sa mga kasangkapan, at sa mga dekorasyon ay magpapaginhawa sa paghihirap ng maraming kahabag-habag, naghihirap na pamilya. Ang mga katiwala ng Diyos ay dapat maglingkod sa mga nangangailangan. Ang lunas ng Diyos sa pagiging makasarili at pag-iimbot, ang pagbibigay na bunga ng pagtanggi sa sarili ay isang napakagandang tulong sa nagbibigay. Nagbibigay ito ng edukasyon na nagbibigay daan sa atin na mas lubos na maunawaan ang gawain niya na naglibot sa paggawa ng mabuti, nagpapagaan sa pagdurusa, at nagbibigay ng mga pangangailangan ng mga dukha. Ang patuloy at mapagkakait sa sarili na kabaitan ay ang lunas ng Diyos para sa mga nakakapinsalang kasalanan ng pagkamakasarili at kaimbutan. Ang Diyos ay nag-ayos ng sistematikong kabutihan upang mapanatili ang kanyang layunin at maibsan ang mga pangangailangan ng mga nagdurusa at nangangailangan. Siya ay nag-order na ang pagbibigay ay dapat maging isang ugali, upang ito ay mapaglabanan ang mapanganib at mapanlinlang na kasalanan ng kasakiman. Ang patuloy na pagbibigay sa gutom ng kasakiman hanggang sa kamatayan. Ang sistematikong kabaitan ay idinisenyo sa utos ng Diyos upang mapunit ang mga kayamanan mula sa mga mapag-imbot sa kabilisan ng pagkamit ng mga ito, at upang italaga ang mga ito sa Panginoon, kung kanino sila nabibilang. Ang patuloy na pagsasagawa ng plano ng Diyos ng sistematikong kabaitan ay nagpapahina sa kaimbutan at nagpapalakas ng kabutihan. Kung ang mga kayamanan ay dumarami, ang mga tao, maging ang mga nag-aangking kabanalan, ay ilalagak sa kanila ang kanilang mga puso, at kung mas marami sila, mas kakaunti ang ibinibigay nila sa kabangyaman ng Panginoon. Kaya ang kayamanan ay nagpapakasarili sa mga tao, at ang pag-iimbak ay nagpapakain ng kasakiman, at ang mga kasamaang ito ay lumalakas sa pamamagitan ng aktibong ehersisyo. Alam ng Diyos ang ating panganib at binibigyan tayo ng mga paraan upang maiwasan ang ating sariling kapahamakan. Siya ay nangangailangan ng patuloy na paggamit ng kabutihan, na ang puwersa ng ugali sa mabubuting gawa ay maaaring masira ang puwersa ng ugali sa isang kabaligtaran na direksyon. Kabanata 61, Mga Prinsipyo ng Pananalapi ng Pamilya. Ang pera ay maaaring isang pagpapala o sumpa, ang pera ay hindi nangangahulugang isang sumpa. Ito ay may mataas na halaga dahil kung tama ang paglalaan, ito ay makakagawa ng mabuti sa kaligtasan ng mga kaluluwa, sa pagpapala sa iba na mas mahirap kaysa sa ating sarili. Sa pamamagitan ng isang improvident o hindi matalinong paggamit, ang pera ay magiging isang patibong sa gumagamit.
Siya na gumagamit ng pera upang bigyang kasiyahan ang pagmamataas at ambisyon ay ginagawa itong isang sumpa sa halip na isang pagpapala. Ang pera ay isang palaging pagsubok ng mga pagmamahal. Ang sinumang nakakakuha ng higit sa sapat para sa kanyang tunay na pangangailangan ay dapat humanap ng karunungan at biyaya upang malaman ang kanyang sariling puso at panatilihing masigasig ang kanyang puso. Baka siya ay magkaroon ng mga haka-haka na gusto at maging isang hindi tapat na katiwala, na ginagamit ng may alibughang puhunan na ipinagkatiwala ng kanyang Panginoon. Kapag mahal natin ang Diyos ng lubos, ang mga temporal na bagay ay sasakupan ng kanilang tamang lugar sa ating pagmamahal. Kung mapagpakumbaba at same time nating hahanapin ang kaalaman at kakayahan upang magamit ng tama ang mga pag-aari ng ating Panginoon, tatanggap tayo ng karunungan mula sa itaas. Kapag ang puso ay sumandal sa sarili nitong mga kagustuhan at hilig, kapag ang pag-iisip ay itinatangi na ang pera ay makapagbibigay ng kaligayahan ng walang pabor ng Diyos, kung gayon ang pera ay nagiging isang malupit, na namumuno sa tao, tinatanggap nito ang kanyang pagtitiwala at pagpapahalaga at sinasamba bilang isang Diyos. Ang karangalan, katotohanan, katwiran, at katarungan ay iniaalay sa altar nito. Ang mga utos ng salita ng Diyos ay isinasantabi, at ang mga kaugalian at paggamit ng mundo, na itinalaga ni Haring Mammon, ay naging isang kapangyarihang kumokontrol. Humanap ng seguridad sa pagmamay-ari ng tahanan, kung ang mga batas na ibinigay ng Diyos ay patuloy na naisakatuparan, gaano kaiba ang kasalukuyang kalagayan ng mundo, sa moral, espiritual, at temporal. Ang pagkamakasarili at pagpapahalaga sa sarili ay hindi maipapakita tulad ng ngayon, ngunit ang bawat isa ay magmamahal ng mabait na pagpapahalaga sa kaligayahan at kapakanan ng iba. Sa halip na ang mga mahihirap na uri ay panatilihin sa ilalim ng bakal na takong ng pang-aapi ng mga mayayaman, sa halip na magkaroon sa utak ng ibang mga tao na mag-isip at magplano para sa kanila sa temporal gayon din sa mga espiritual na bagay, magkakaroon sila ng ilang pagkakataon para sa kalayaan ng pag-iisip at pagkilos. Ang pakiramdam ng pagiging may-ari ng kanilang sariling mga tahanan ay magbibigay inspirasyon sa kanila ng isang malakas na pagnanais para sa pagpapabuti. Malapit na silang magkaroon ng kasanayan sa pagpaplano at pag-iisip para sa kanilang sarili. Ang kanilang mga anak ay matuturuan sa mga gawin ng industriya at ekonomiya, at ang talino ay lubos na lalakas. Madarama nila na sila ay mga lalaki, hindi mga alipin, at maibabalik sa malaking antas ang kanilang nawalang paggalang sa sarili at kalayaan sa moral. Turuan ang ating mga tao na makalabas sa mga lungsod patungo sa bansa, kung saan makakakuha sila ng isang maliit na piraso ng lupa at makagawa ng tahanan para sa kanilang sarili at sa kanilang mga anak. Pag-iingat tungkol sa pagbebenta ng mga bahay, may mga mahihirap na lalaki at babae na sumusulat sa akin para sa payo kung ibebenta nila ang kanilang mga tahanan at ibibigay ang mga nalikom sa layunin. Sinasabi nila na ang mga panawagan para sa mga paraan ay pumukaw sa kanilang mga kaluluwa, at nais nilang gumawa ng isang bagay para sa guro, na ginawa ang lahat para sa kanila. Sasabihin ko sa kanila, maaaring hindi ninyo tungkulin na ibenta ang inyong maliliit na tahanan ngayon, ngunit pumunta sa Diyos para sa inyong sarili, tiyak na diringgin ng Panginoon ang iyong time na panalangin para sa karunungan upang maunawaan ang iyong tungkulin. Hindi na ngayon tinatawag ng Diyos ang mga bahay na kailangan ng kanyang mga tao na tirahan, ngunit kung ang mga may kasaganaan ay hindi makarinig ng kanyang tinig, humiwalay sa mundo, at magsakripisyo para sa Diyos, lilipasin niya sila at tatawagan ang mga taong handang gawin ang anumang bagay para kay Jesus, kahit na ibenta ang kanilang mga tahanan upang makipagkita, ang mga nais ng dahilan. Isang kapuri per in kasarinlan, ang kalayaan ng isang uri ay kapuri-puri. Ang pagnanais na dalhin ang iyong sariling timbang at hindi kumain ng tinapay ng pagtitiwala ay tama. Ito ay isang marangal, mapagbigay na ambisyon na nagdidikta ng pagnanais na maging makasarili. Ang masipag na gawi at pagtitipid ay kailangan. Pagbalanse sa budget, marami, napakarami, ang hindi gaanong nakapag-aral sa kanilang sarili na maaari nilang panatilihin ang kanilang mga paggasta sa loob ng limitasyon ng kanilang kita. Hindi nila natututong iakma ang kanilang mga sarili sa mga pangyayari, at paulit-ulit silang nanghihiram at nalulubog sa utang, at dahil dito sila ay nasisiraan ng loob at nasaraan ng loob. Panatilihin ang isang talaan ng mga paggasta, ang mga gawin ng pagpapasaya sa sarili o ang kawalan ng taktika at kasanayan sa bahagi ng asawa at ina ay maaaring palaging mag-uubos sa kaban,
gayunman ang ina na iyon ay maaaring isipin na ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya dahil hindi siya kailanman tinuruan na higpitan ang kanyang mga gusto o ang gusto ng kanyang mga anak at hindi kailanman nakakuha ng kasanayan at taktika sa mga bagay sa bahay. Kaya't ang isang pamilya ay maaaring mangailangan para sa suporta nito ng 2 beses ang halaga na magiging sapat para sa isa pang pamilya na may parehong laki. Dapat matuto ang lahat kung paano panatilihin ang mga account. Ang ilan ay nagpapabiye sa gawaing ito bilang hindi mahalaga, ngunit ito ay mali. Ang lahat ng mga gastos ay dapat natumpak na nakasaad. Ang kasamaan ng mga kaugalian sa paggastos, nalulugod ang Panginoon na iharap sa akin ang mga kasamaan na dulot ng mga ugali sa paggasta, upang masabihan ko ang mga magulang na turuan ang kanilang mga anak ng mahigpit na ekonomiya. Ituro sa kanila na ang pera na ginugol para sa hindi nila kailangan ay baluktot sa wastong paggamit nito. Kung mayroon kang labis na mga gawi, tanggalin ang mga ito sa iyong buhay kaagad. Maliban kung gagawin mo ito, ikaw ay malugi para sa kawalang hanggan. Ang mga gawi ng ekonomiya, industriya, at kahinahunan ay mas mabuting bahagi para sa iyong mga anak kaysa sa isang mayamang dot. Tayo ay mga manlalakbay at estranghero sa lupa. Huwag nating gugulin ang ating mga kayamanan sa pagbibigay kasiyahan sa mga hangarin na nais ng Diyos na supilan natin. Ating katawinin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng paghihigpit sa ating mga kagustuhan. Isang magulang na sinaway dahil sa pagmamalabas, hindi ka marunong gumamit ng pera sa matipid at hindi natutong dalhin ang iyong mga gusto sa loob ng iyong kinikita. Mayroon kang masigasig na pagnanais na makakuha ng pera, na maaari mong malayang gamitin ito bilang iyong hilig ay magdidikta, at ang iyong pagtuturo at halimbawa ay naging isang sumpa sa iyong mga anak. Napakaliit ng kanilang pag-aalaga sa prinsipyo. Sila ay higit at higit na nakakalimot sa Diyos, hindi gaanong natatakot sa kanyang sama ng loob, mas naiinip sa pagpigil. Kung mas madaling makuha ang pera, mas mababa ang pasasalamat na nararamdaman. Sa isang pamilyang namumuhay na higit pa sa kakayahan, dapat kang mag-ingat na ang iyong mga gastos ay hindi hihigit sa iyong kinikita. Magbigkis tungkol sa iyong mga gusto. Napakalaking awa na ang iyong asawa ay katulad mo sa bagay na ito ng paggastos ng mga paraan upang hindi siya maging isang tulong sa iyo sa direksyong ito, upang bantayan ang mga maliliit na paglabas upang maiwasan ang mas malalaking pagtagas. Ang mga hindi kailangang gastos ay patuloy na dinadala sa pamamahala ng iyong pamilya. Gustong-gusto ng iyong asawa na makita ang kanyang mga anak na manamit sa paraang lampas sa kanilang makakaya, at dahil dito, ang mga panlasa at ugali ay nalilinang sa iyong mga anak na gagawin silang walang kabuluhan at mapagmataas. Kung matututuhan ninyo ang aral ng ekonomiya at makikita ang panganib sa inyong sarili at sa inyong mga anak at sa layunin ng Diyos sa malayang paggamit na ito ng mga paraan, magkakaroon kayo ng karanasang mahalaga sa pagiging perpekto ng inyong Kristiyanong katangian. Maliban kung nakakamit mo ang ganoong karanasan, ang iyong mga anak ay magtataglay ng halma ng isang depektong edukasyon habang sila ay nabubuhay. Hindi kita impluwensyahan na mag-imbak ng mga paraan, mahirap para sa iyo na gawin ito. Ngunit papayuhan ko kayong pareho na gugulin ang inyong pera at hayaan ang inyong pang-araw-araw na halimbawa na magturo ng mga aral ng pagkamatipid, pagtanggi sa sarili, at ekonomiya sa inyong mga anak. Kailangan silang turuan ng tuntunin at halimbawa. Isang pamilyang tinawag sa pagtanggi sa sarili, ipinakita sa akin na ikaw, aking kapatid, ay marami pang dapat matutunan. Hindi ka nabuhay sa iyong kinikita. Hindi ka natutong magtipid. Kung kumikita ka ng mataas na sahod, hindi mo alam kung paano ito gagawin hanggat maaari. Kumonsulte ka sa panlasa o gana sa halip na prudence. Minsan gumugugol ka ng pera para sa isang kalidad ng pagkain na hindi kayang pagbigyan ng iyong mga kapatid. Napakadaling dumulas ng mga dolyar sa iyong bulsa. Ang pagtanggi sa sarili ay isang aral na pareho pa ninyong natutunan. Dapat matuto ang mga magulang na mamuhay ayon sa kanilang kinikita. Dapat nilang linangin ang pagtanggi sa sarili sa kanilang mga anak, tinuturuan sila sa pamamagitan ng tuntunin at halimbawa. Dapat nilang gawing kakaunti at simple ang kanilang mga gusto, upang magkaroon ng panahon para sa pagpapabuti ng kaisipan at espiritual na kultura. Ang indulhensya hindi isang pagpapahayag ng pag-ibig, huwag turuan ang iyong mga anak na isipin na ang iyong pagmamahal sa kanila ay dapat na ipahayag sa pamamagitan ng pagpapalayaw sa kanilang pagmamataas, pagmamalabas, at pagmamahal sa pagpapakita.
Wala nang panahon ngayon para mag-imbento ng mga paraan para magamit ang pera. Gamitin ang iyong mga kakayahan sa pag-imbento sa pagsisikap na makatipid. Ekonomiyang kayo ng pagkabukas palad, ang natural na turn ng kabataan sa panahong ito ay ang pabayaan at hamakin ng ekonomiya at lituhin ito sa pagiging maramo at makitid. Ngunit ang ekonomiya ay naaayon sa pinakamalawak at liberal na pananaw at damdamin, walang tunay na pagkabukas palad kung saan hindi ito isinasabuhay. Walang dapat mag-isip na mas mababa sa kanya ang mag-aral. The other extreme, unwise economy. Ang Diyos ay hindi pinararangalan kapag ang katawan ay napabayan o inabuso at sa gayon ay hindi karapat-dapat para sa kanyang paglilingkod. Ang pag-aalaga sa katawan sa pamamagitan ng paglalaan dito ng pagkaing masarap at pampatibay ay isa sa mga unang tungkulin ng may bahay. Mas mainam na magkaroon ng mas murang damit at muebles kaysa ihinto ang supply ng pagkain. Ang ilang may bahay ay nag-uutos sa mesa ng pamilya upang makapaglaan ng mamahaling libangan para sa mga bisita. Ito ay hindi matalino. Sa libangan ng mga panauhin ay dapat magkaroon ng higit na pagiging simple. Hayaan ang mga pangangailangan ng pamilya ang unang atensyon. Ang hindi matalinong ekonomiya at artificial na mga kaugalian ay kadalasang humahadlang sa paggamit ng mabuting pakikitungo kung saan ito kinakailangan at magiging isang pagpapala. Ang regular na supply ng pagkain para sa ating mga mesa ay dapat na ganoon na ang hindi inaasahang panauhin ay malugod ng hindi nagpapabigat sa may bahay na gumawa ng karagdagang paghahanda. Ang ating ekonomiya ay hindi dapat maging ganoong uri na haantong sa pagbibigay ng kaunting pagkain. Ang mga mag-aaral ay dapat magkaroon ng saganang masustansyang pagkain. Ngunit hayaang tipunin ng mga namamahala sa pagluluto ang mga pira-piraso na walang mawawala. Ang ekonomiya ay hindi nangangahulugan ng kakulaitan, ngunit isang maingat na paggastos ng mga paraan dahil may malaking gawaing dapat gawin. Magbigay ng mga kaginhawaan sa pagpapagaan ng trabaho ng asawa, namumuhay ang pamilya ni Brother E alinsunod sa mga prinsipyo ng pinakamahigpit na ekonomiya. Si Brother E ay tapat na nagpasya na huwag magtayo ng isang maginhawang woodshed at kusina para sa kanyang malaking pamilya, dahil hindi siya nag-atubiling mumuhunan ng pera, sa mga personal na kaginhawahan kapag ang layunin ng Diyos ay nangangailangan ng pera upang maisulong ito. Sinubukan kong ipakita sa kanya na kailangan para sa kalusugan at gayon din sa moral ng kanyang mga anak na dapat niyang gawing kaaya-aya ang tahanan at magbigay ng mga kaginhawahan upang gamaan ang trabaho ng kanyang asawa. Allowance ng asawa para sa personal na paggamit, dapat kayong tumulong sa isa't isa. Huwag mong tingnan ito bilang isang birtod na hawakan ng mahigpit ang mga string ng pitaka, pagtanggi na bigyan ng pera ang iyong asawa. Dapat mong payagan ang iyong asawa ng isang tiyak na halaga linggo-linggo at dapat na hayaan siyang gawin ang gusto niya sa perang ito. Hindi mo siya binigyan ng pagkakataon na gamitin ang kanyang taktika o ang kanyang panlasa dahil wala kang tamang realisasyon sa posisyon na dapat sakupin ng isang asawa. Ang iyong asawa ay may mahusay at balanseng pag-iisip. Bigyan ang iyong asawa ng bahagi ng perang natanggap mo. Hayaan siyang magkaroon nito bilang kanya, at hayaang gamitin niya ito ayon sa gusto niya. Siya ay dapat na pinahintulutan na gamitin ang mga paraan na kanyang kinita bilang siya sa kanyang paghuhusga ay itinuturing na pinakamahusay. Kung mayroon siyang isang tiyak na halaga na gagamitin bilang kanyang sarili, nang hindi pinapuna, isang malaking bigat ang maalis sa kanyang isipan. Humanap ng kaginhawahan at kalusugan, si kapatid na P ay hindi gumawa ng matalinong paggamit ng mga paraan. Ang matalinong paghuhusga ay hindi nakaimpluwensya sa kanya gaya ng mga tinig at hangarin ng kanyang mga anak. Hindi niya inilalagay ang pagtatansya na dapat niyang gawin sa kanyang mga kamay, at maingat na ginugugol ito para sa pinakakailangang mga artikulo, para sa mismong mga bagay na dapat niyang taglayin para sa kaginhawahan at kalusugan. Kailangang pagbutihin ng buong pamilya ang bagay na ito. Maraming bagay ang kailangan sa pamilya para sa kaginhawahan at ginhawa. Ang kawalan ng pagpapahalaga sa kaayusan at sistema sa pagsasaayos ng mga bagay sa pamilya ay humahantong sa pagkasira at paggawa sa malaking kawalan. Hindi natin maaaring gawing mas dalisay o mas banal ang puso sa pamamagitan ng pagbibihis sa katawan ng telang sako o pag-aalis sa tahanan ng lahat ng naglilingkod sa aliw, panlasa, o kaginhawahan. Hindi hinihiling ng Diyos na ipagkait ng kanyang mga tao sa kanilang sarili ang talagang kailangan para sa kanilang kalusugan at kaginhawahan, ngunit hindi niya sinasang-ayunan ang kahalayan at pagmamalabos at pagpapakita.
Matuto kung kailan mag-iipon at kailan gagastos, dapat mong malaman kung kailan magtitira at kung kailan gagastos. Hindi tayo maaaring maging tagasunod ni Kristo maliban kung itatanggi natin ang ating sarili at iangat ang krus. Dapat tayong magbayad ng husto habang tayo ay pupunta, tipunin ang mga nahulog na tahi, itali ang iyong mga nagngangalit na mga gilid, at alamin kung ano ang matatawag mong sarili mo. Dapat mong bilangin ang lahat ng maliit na ginugol sa kasiyahan sa sarili. Dapat mong mapansin kung ano ang ginagamit lamang upang bigyang kasiyahan ang lasa at sa paglinang ng isang baluktot, epicure na gana. Ang perang ginastos para sa mga walang kwentang delicacy ay maaaring gamitin para idagdag sa iyong malaking kaganhawahan at kaganhawahan sa bahay. Hindi ka dapat maging mahirap, dapat kang maging tapat sa iyong sarili at sa iyong mga kapatid. Ang pagiging penuriousness ay isang pag-abuso sa mga biyaya ng Diyos. Ang karangyaan ay isa ring pang-aabuso. Ang maliit na paglabas na sa tingin mo ay hindi karapat-dapat na banggitin ay magiging malaki sa huli. Ang sumuko na puso ay gagabayan, hindi na kailangang tukuyin dito kung paano maaaring isagawa ang ekonomiya sa bawat partikular. Yaong na ang mga puso ay ganap na sumuko sa Diyos, at nagsasagawa ng kanyang salita bilang kanilang gabay, ay malalaman kung paano isagawa ang kanilang sarili sa lahat ng mga tungkulin sa buhay. Matututuhan nila si Jesus, na maamo at mapagpakumbabang puso, at sa paglinang ng kaamuhan ni Kristo, isasara nila ang pinto laban sa hindi mabilang na mga tukso. Kabanata 62, Ekonomiyang dapat isagawa. Tipunin ng mga fragment, minsan, binigyan ni Kristo ang kanyang mga alagad ng isang aral tungkol sa ekonomiya na karapat-dapat sa maingat na pansin. Gumawa siya ng isang himala para pakainin ang gutom na libo-libo na nakinig sa kanyang mga turo, gayunpaman pagkatapos kumain ang lahat at mabusog, hindi niya pinahintulutang masayang ang mga pira-piraso. Siya na maaaring, sa kanilang pangangailangan, ay magpakain sa napakaraming tao sa pamamagitan ng kanyang banal na kapangyarihan ay nag-utos sa kanyang mga alagad na tipunin ang mga pira-piraso, upang walang mawala. Ang aral na ito ay ibinigay para sa ating kapakinabangan gaya ng para sa mga nabubuhay sa araw ni Kristo. Ang anak ng Diyos ay may pangangalaga sa mga pangangailangan ng temporal na buhay. Hindi niya pinabayaan ang mga nabasag na pira-piraso pagkatapos ng kapistahan, bagamat maaari siyang gumawa ng gayong piging sa tuwing kanyang pipiliin. Ang mga aral ni Jesu Kristo ay dapat dalhin sa bawat yugto ng praktikal na buhay. Ang ekonomiya ay dapat isabuhay sa lahat ng bagay. Ipunan ang mga pira-piraso, upang walang mawala. May relihiyon na hindi nakakaantig sa puso at sa makatuwid ay nagiging anyo ng mga salita. Hindi ito dinadala sa praktikal na buhay. Ang tungkuling panrelihiyon at ang pinakamataas na pagkamaingat ng tao sa mga linya ng negosyo ay dapat na magkakasama. Sundin si Kristo sa pagtanggi sa sarili, upang maging pamilyar sa mga kabiguan at mga pagsubok at dalamhati na dumarating sa mga tao. Si Kristo ay umabot sa pinakamababang lalim ng kabihan at kahihiyan. Nilakbay niya ang landas na hinihiling niya sa kanyang mga tagasunod na tahakin. Sinabi niya sa kanila, kung ang sinoman ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili, at pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ngunit ang mga nag-aangking Kristiyano ay hindi laging handang magsagawa ng pagtanggi sa sarili na hinihiling ng tagapagligtas. Hindi sila handang itali ang tungkol sa kanilang mga kagustuhan at hangarin upang magkaroon sila ng higit na maibibigay sa Panginoon. Sabi ng isa, mamahalin ang aking pamilya sa kanilang mga panlasa, at malaki ang gastos sa pag-iingat sa kanila. Ito ay nagpapakita na siya at sila ay kailangang matutunan ang mga aral ng ekonomiya na itinuro ng buhay ni Kristo. Sa lahat ay dumarating ang tukso na bigyang kasiyahan ang makasarili, labis na pagnanasa, ngunit tandaan natin na ang Panginoon ng buhay at kaluwalhatian ay dumating sa mundong ito upang ituro sa sangkatauhan ang aral ng pagtanggi sa sarili. Yaong mga hindi namumuhay para sa sarili ay hindi uubusin ang bawat dolyar na matugunan ng kanilang inaakalang mga kagustuhan at matuskusan ang kanilang mga kaginhawahan, ngunit isa-isip na sila ay mga tagasunod ni Kristo, at na mayroong iba na nangangailangan ng pagkain at pananamit. Magtipid upang tulungan ang dahilan ng Diyos. Maraming maaaring sabihin sa mga kabataan tungkol sa kanilang pribilehiyo na tumulong sa layunin ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga aral ng ekonomiya at pagtanggi sa sarili. Marami ang nag-iisip na dapat silang magpakasawa sa kasiyahang ito at iyon, at para magawa ito,
nakasanayan nila ang kanilang mga sarili na mamuhay hanggang sa abot ng kanilang kita. Nais ng Diyos na gumawa tayo ng mas mahusay sa bagay na ito. Nagkakasala tayo sa ating sarili kapag nabusog tayo ng sapat na makakain at maiinom at maisuot. Ang Diyos ay may mas mataas kaysa dito bago tayo. Kapag handa tayong iwaksi ang ating makasariling pagnanasa at ibigay ang kapangyarihan ng puso at isipan sa gawain ng layunin ng Diyos, ang mga ahensya ng langit ay makikipagtulungan sa atin na gagawin tayong isang pagpapala sa sangkatauhan. Kahit mahirap siya, ang kabataang masipag at matipid ay makakapag-ipon ng kaunti para sa layunin ng Diyos. Kapag natukso sa walang kailangang paggastos, kapag natutukso kang gumastos ng pera para sa mga gamit, dapat mong alalahanin ang pagtanggi sa sarili at pagsasakripisyo sa sarili na tiniis ni Kristo upang iligtas ang nahulog na tao. Dapat turuan ang ating mga anak na magsagawa ng pagtanggi sa sarili at pagpipigil sa sarili. Ang dahilan kung bakit nararamdaman ng maraming ministro na nahihirapan sila sa mga usapin sa pananalapi ay dahil hindi nila pinagtalikuran ang kanilang mga panlasa, kanilang mga gana at mga hilig. Ang dahilan kung bakit maraming lalaki ang nabangkarot at hindi tapat na angkop na paraan ay dahil hinahangad nilang bigyang kasiyahan ang labis na panlasa ng kanilang mga asawa at mga anak. Gaano dapat kaingat ang mga ama at ina na ituro ang ekonomiya sa pamamagitan ng tuntunin at halimbawa sa kanilang mga anak? Nais kong mikintal sa bawat isipan ang matinding kasalanan ng pag-aaksaya ng pera ng Panginoon sa mga hinahangad. Ang paggasta ng mga halaga na mukhang maliit ay maaaring magsimula ng isang tren ng mga pangyayari na aabot sa kawalang hanggan. Kapag ang paghuhukom ay naganap, at ang mga aklat ay nabuksan, ang natatalo na panig ay ipapakita sa iyong pananaw, ang kabutihan na maaaring nagawa mo sa mga naipon na lipi at ang mas malaking halaga na ginamit para sa ganap na makasariling layunin. Panuulin ang pennies at nickels, huwag sayangin ang iyong mga pennies at shillings sa pagbili ng mga hindi kinakailangang bagay. Maaari mong isipin na ang mga maliliit na halagang ito ay hindi masyadong malaki, ngunit ang maraming maliliit na ito ay magpapatunay ng isang mahusay na kabuuan. Kung magagawa natin, magsusumamo tayo para sa mga paraan na ginugugol sa mga bagay na hindi kailangan, sa pananamit at makasariling pagpapakasaya. Ang kahirapan sa bawat anyo ay nasa bawat kamay. At ginawa ng Diyos na tungkulin nating paginhawahin ang naghihirap na sangkatauhan sa lahat ng posibleng paraan. Gusto ng Panginoon na ang kanyang mga tao ay maalalahanin at maalaga. Gusto niya silang pag-aralan ang ekonomiya sa lahat ng bagay, at walang pag-aaksaya. Ang halagang ginugugol araw-araw sa mga bagay na walang kabuluhan, na may pag-iisip na, isang nickel lamang, ito ay isang barya lamang, ay tila napakaliit, ngunit paramihin ang mga maliliit na ito sa mga araw ng taon, at habang lumilipas ang mga taon, ang hanay ng mga numero ay halos hindi kapani-paniwala. Huwag tularan ang fashionable na kapitbahay, hindi pinakamainam na magpanggap na mayaman, o anumang bagay na higit sa kung ano tayo, mga mapagpakumbabang tagasunod ng maamo at mababang tagapagligtas. Hindi tayo dapat maabala kung ang ating mga kapitbahay ay nagtatayo at nag-aayos ng kanilang mga bahay sa paraang hindi tayo autorisadong sundin. Ano ang dapat tingnan ni Jesus sa ating makasariling paglalaan para sa pagpapakasaya ng gana, upang pasayahin ang ating mga panauhin, o upang bigyang kasiyahan ang ating sariling hilig? Ito ay isang patibong sa atin na maghangad na gumawa ng isang pagpapakita o payagan ng ating mga anak, sa ilalim ng ating kontrol, na gawin ito. Personal na karanasan sa pagkababae ni Mrs. White, noong 12 taong gulang pa lang ako, alam ko na kung ano ang magtipid. Sa aking kapatid na babae ay natuto ako ng isang trade, at kahit na 25 sentimos lamang ang kikitain namin sa isang araw, mula sa halagang ito ay nakapag-ipon kami ng kaunti para ibigay sa mga misyon. Nag-ipon kami ng paunti-unti hanggang sa magkaroon kami ng $30. Pagkatapos, nang dumating sa amin ang mensahe ng malapit ng pagdating ng Panginoon, na may panawagan para sa mga tao at kayamanan, nadama namin na isang pribilehiyo na ibigay ang $30 kay Ama, na hinihiling sa kanya na ilagay ito sa mga tract at polyeto para ipadala ang mensahe sa mga iyon, na nasa kadiliman. Gamit ang perang kinita namin sa aming pangangalakal, naglaan kami ng aking kapatid na babae ng mga damit. Ibinibigay namin ang aming pera kay nanay, na sinasabing, bumili ka para, pagkatapos naming mabayaran ang aming mga damit, may natitira pang maibibigay para sa gawaing misyonero.
At gagawin niya ito, sa gayo'y naghihikayat sa atin ng espiritu ng misyonero. Practice economy from principle, yaong ang mga kamay ay bukas upang tumugon sa mga panawagan para sa mga paraan upang itaguyod ang layunin ng Diyos at upang maibsan ang pagdurusa at ang mga nangangailangan ay hindi ang mga nakikitang maluwag at maluwag sa kanilang pamamahala sa negosyo. Lagi silang maingat na panatilihin ang kanilang mga paglabas sa loob ng kanilang kita. Ang mga ito ay matipid mula sa prinsipyo, nararamdaman nilang tungkulin nilang mag-ipon, upang magkaroon sila ng maibibigay. Kabanata 63, Pagtuturo sa mga bata kung paano kumita at gumamit ng pera. Magturo ng mga simpleng gawi sa pang-araw-araw na buhay, palakihin at turuan at sanayin ng mga magulang ang kanilang mga anak sa mga gawi ng pagpipigil sa sarili at pagtanggi sa sarili. Dapat nilang panatilihin sa harap nila ang kanilang obligasyon na sundin ang salita ng Diyos at mamuhay para sa layunin ng paglilingkod kay Jesus. Dapat nilang turuan ang kanilang mga anak na kailangan ng pamumuhay ayon sa mga simpleng gawi sa kanilang pang-araw-araw na buhay, at iwasan ang mamahaling damit, mamahaling pagkain, mamahaling bahay, at mamahaling kasangkapan. Kapag napakabata, ang mga bata ay dapat turuang magbasa, magsulat, umunawa ng mga numero, magtago ng kanilang sariling mga account. Maaari silang sumulong ng hakbang-hakbang sa kaalamang ito. Ngunit bago ang lahat, dapat silang ituro na ang pagkatakot sa Panginoon ay ang simula ng karunungan. Ang kabataan ay dapat maging konsiderasyon sa pananalapi ng pamilya. Sa pamamagitan ng mga maling ideya tungkol sa paggamit ng pera, ang kabataan ay nalantad sa maraming panganib. Ang mga ito ay hindi dapat dalhin at bigyan ng pera na para bang mayroong hindi mauubos na panastos na maaari nilang makuha upang matugunan ang bawat dapat na pangangailangan. Ang pera ay dapat ituring bilang isang kaloob na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos upang gawin ang kanyang gawain, itayo ang kanyang kaharian, at ang mga kabataan ay dapat matutong higpitan ang kanilang mga hangarin. Huwag palakihin ang iyong mga gusto, lalo na kung limitado ang kita para sa mga gastusin sa bahay. Dalhin ang iyong mga gusto sa abot ng iyong mga magulang. Makikilala at pupurihin ng Panginoon ang iyong di makasariling pagsisikap. Maging tapat sa pinakamaliit. Hindi ka magkakaroon ng panganib na mapabayaan ang mas malalaking responsibilidad. Sinasabi ng salita ng Diyos, siya na tapat sa maliit ay tapat din sa marami. Magbigay ng mga aral sa mga halaga ng pera, ang pera na dumarating sa mga kabataan na may kaunting pagsisikap sa kanilang bahagi ay hindi pahahalagahan. Ang ilan ay kailangang kumuha ng pera sa pamamagitan ng pagsusumikap at kahirapan, ngunit gaanong mas ligtas ang mga kabataang iyon na alam kung saan nanggagaling ang kanilang pera sa paggastos, na alam kung ano ang halaga ng kanilang pananamit at pagkain, at kung ano ang kinakailangan upang makabili ng bahay. Mayroong maraming mga paraan kung saan ang mga bata ay maaaring kumita ng pera sa kanilang sarili at maaaring kumilos ang kanilang bahagi sa pagdadala ng mga handog ng pasasalamat kay Jesus, na nag-alay ng kanyang sariling buhay para sa kanila. Dapat silang ituro na ang perang kinikita nila ay hindi para sa kanila na gastusin bilang ang kanilang mga walang karanasan na pag-iisip ay maaaring pumili, ngunit gamitin ng matalino at magbigay sa mga layunin ng misyonero. Hindi sila dapat makontento na kumuha ng pera mula sa kanilang ama o ina at ilagay ito sa kabangyaman bilang isang alay, kapag ito ay hindi kanila. Dapat nilang sabihin sa kanilang sarili, magbibigay ba ako ng walang halaga sa akin? Mayroong isang bagay tulad ng pagbibigay ng hindi matalinong tulong sa ating mga anak. Yaong mga nagtatrabaho sa kanilang paraan hanggang sa kolehiyo ay pinahahalagahan ang kanilang mga pakinabang ng higit pa kaysa sa mga binigay sa kanila sa gastos ng ibang tao, dahil alam nila ang kanilang gastos. Hindi natin dapat buhatin ang ating mga anak hanggat hindi sila nagiging mga pasanin na walang magawa. Ang mga magulang ay nagkakamali sa kanilang tungkulin kapag sila ay malayang namimigay ng pera sa sinumang kabataan na may pisikal na lakas upang pumasok sa isang kurso ng pag-aaral upang maging isang ministro o isang manggagamot bago siya magkaroon ng karanasan sa kapakipakinabang at mabigat na paggawa. Himukin ng mga bata na kumita ng kanilang sariling pera. Maraming bata na nakatira sa labas ng lungsod ang maaaring magkaroon ng kaunting lupain kung saan matututo siyang magtanim. Maaari siyang turuan na gawin itong isang paraan ng pagtiyak ng pera upang ibigay sa layunin ng Diyos. Ang mga lalaki at babae ay maaaring makisali sa gawaing ito, at ito, kung sila ay itinuro ng tama, ituturo sa kanila ang halaga ng pera at kung paano magtipid.
Posible para sa mga bata, bukod sa paglikom ng pera para sa mga layunin ng misyonero, na makatulong sa pagbili ng kanilang sariling mga damit, at dapat silang hikayatin na gawin ito. Iwasan ang walang ingat na paggamit ng pera. Naku, gaano karaming pera ang nasasayang natin sa mga walang kwentang bagay sa bahay, sa mga ruffles at magarbong damit, at sa mga candy at iba pang artikulong hindi natin kailangan. Mga magulang, turuan ang inyong mga anak na maling gamitin ang pera ng Diyos sa kasiyahan sa sarili. Himukin silang itabi ang kanilang mga sentimos hanggat maaari upang magamit sa gawaing misyonero. Makakakuha sila ng masaganang karanasan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng pagtanggi sa sarili, at ang gayong mga aral ay kadalasang humahadlang sa kanila na magkaroon ng mga ugali ng kawalan ng pagpipigil. Maaaring matutunan ng mga bata na ipakita ang kanilang pag-ibig kay Kristo sa pamamagitan ng pagtanggi sa kanilang sarili ng mga walang kabuluhang bagay, dahil ang pagbili nito ay dumaan sa kanilang mga daliri. Sa bawat pamilya ang gawaing ito ay dapat gawin. Nangangailangan ito ng taktika at pamamaraan, ngunit ito ang magiging pinakamahusay na edukasyon na matatanggap ng mga bata. At kung ang lahat ng maliliit na bata ay maghahandog ng kanilang mga handog sa Panginoon, ang kanilang mga kaloob ay magiging parang maliliit na ilog na, kapag pinagsama at umaagos, ay bubuga sa isang ilog. Maglagay ng isang maliit na kahon ng pera sa mantle o sa isang ligtas na lugar kung saan ito makikita, kung saan maaaring ilagay ng mga bata ang kanilang mga handog para sa Panginoon. Sa gayon sila ay maaaring sanayin para sa Diyos. Turuan ang mga bata na magbayad ng ikapu at mga alay, hindi lamang inaangkin ng Panginoon ang ikapu bilang pag-aari niya, ngunit sinasabi niya sa atin kung paano ito dapat ilaan para sa Kanya. Sabi niya, parangalan mo ang Panginoon ng iyong pag-aari, at ng mga unang bunga ng lahat ng iyong ani. Hindi nito itinuturo na dapat nating gugulin ang ating mga kayamanan para sa ating sarili at dalhin sa Panginoon ang nalalabi, kahit na ito ay dapat na isang tapat na ikapu. Hayaang ihiwalay muna ang bahagi ng Diyos, ang mga tagubaylang ibinigay ng banal na espiritu sa pamamagitan ni Apostol Pablo tungkol sa mga kaloob ay nagpapakita ng isang prinsipyo na naaangkop din sa ikapu. Sa unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa sa inyo ay mag-imbak sa tabi niya, ayon sa pagpapaunlad sa kanya ng Diyos. Kasama dito ang mga magulang at anak. Isang pagkakamali kung minsan ng mayayamang ama, ang mga kalagayan kung saan inilagay ang isang bata ay kadalasang may mas epektibong impluwensya sa kanya kaysa sa halimbawa ng mga magulang. May mga mayayamang lalaki na umaasa na ang kanilang mga anak ay kung ano sila noong kanilang kabataan, at sinisisi ang kasamaan ng edad kung hindi sila. Ngunit wala silang karapatang asahan ito sa kanilang mga anak maliban na lamang kung ilalagay nila sila sa mga sitwasyong katulad ng kung saan sila mismo ay nanirahan. Ang mga pangyayari sa buhay ng ama ang nagpabago sa kanya kung ano siya. Sa kanyang kabataan siya ay nahirapan sa kahirapan at kailangang magtrabaho ng may kasipagan at tiyaga. Ang kanyang pagkatao ay hinubog sa mahigpit na paaralan ng kahirapan. Pinilit siyang maging mahinhin sa kanyang mga gusto, aktibo sa kanyang trabaho, simple sa kanyang panlasa. Kailangan niyang gamitin ang kanyang mga kakayahan upang makakuha ng pagkain at damit. Kinailangan niyang magsanay ng ekonomiya. Ang mga ama ay nagtatrabaho upang ilagay ang kanilang mga anak sa isang posisyon ng kayamanan, sa halip na kung saan sila mismo nagsimula. Ito ay isang karaniwang pagkakamali. Kung ang mga anak ngayon ay natuto sa parehong paaralan kung saan natuto ang kanilang mga ama, sila ay magiging kapaki-pakinabang gaya nila. Binago ng mga ama ang mga kalagayan ng kanilang mga anak. Kahirapan ang amo ng ama, kasaganaan ng paraan ng pumapalibot sa anak. Lahat ng gusto niya ay binibigay. Ang pagkatao ng kanyang ama ay hinubog sa ilalim ng matinding disiplina ng pagiging matipid, ang bawat maliit na kabutihan ay pinahahalagahan. Ang mga ugali at katangian ng kanyang anak ay mabubuo, hindi sa mga pangyayaring dati nang umiiral, kundi sa kasalukuyang sitwasyon, kaginhawahan at kasiyahan. Kapag ang karangyaan ay sagana sa bawat panig, paano ito maitatatwa sa kanya? Pinakamahusay na pamana ng mga magulang sa mga anak. Ang pinakamagandang pamana na may iwan ng mga magulang sa kanilang mga anak ay ang kaalaman sa kapaki-pakinabang na paggawa at ang halimbawa ng buhay na nailalarawan ng walang interes na kabutihan. Sa gayong buhay ay ipinakikita nila ang tunay na halaga ng pera, na ito ay nararapat lamang na pahalagahan para sa kabutihan na maisasagawa nito sa pagpapagaan ng kanilang sariling mga kagustuhan at mga pangangailangan ng iba,
at sa pagsusulong ng layunin ng Diyos. Kabanata 64, Integridad sa Negosyo. Ang Biblia ay pinagmula ng aklat ng mga prinsipyo sa negosyo. Walang sangay ng lehitimong negosyo kung saan ang Biblia ay hindi nagbibigay ng mahalagang paghahanda. Ang mga prinsipyo nito ng kasipagan, katapatan, pagtitipid, pagpipigil, at kadalisayan ay ang sekreto ng tunay na tagumpay. Ang mga prinsipyong ito, gaya ng nakalagay sa aklat ng mga kawikaan, ay bumubuo ng isang kabangyaman ng praktikal na karunungan. Saan makakahanap ang mga ngalakal, ang artisan, ang direktor ng mga lalaki sa anumang departamento ng negosyo, ng mas mahusay na mga kasabihan para sa kanyang sarili o para sa kanyang mga empleyado kaysa sa matatagpuan sa mga salitang ito ng matalinong tao? Nakikita mo ba ang isang tao na masigasig sa kanyang negosyo? Siya'y tatayo sa harap ng mga hari, hindi siya tatayo sa harap ng hamak na mga tao. Sa lahat ng paggawa ay may pakinabang, ngunit ang salita ng mga labi ay nauuwi lamang sa kahirapan. Ang kaluluwa ng tamad ay nagnanais, at wala. Ang lasenggo at ang matako ay darating sa karalitaan, at ang antok ay magbibihis sa tao ng basahan. Ilang tao ang maaaring nakatakas sa kabiguan at kapahamakan sa pananalapi sa pamamagitan ng pagsunod sa mga babala na madalas na paulit-ulit at binibigyang diin sa mga banal na kasulatan. Ang nagmamadaling yumaman ay hindi magiging inosente. Ang yaman na nakuha sa pagmamadali ay mababawasan, ngunit ang nagtitipon sa pamamagitan ng paggawa ay magkakaroon ng dagdag. Ang pagkuha ng mga kayamanan sa pamamagitan ng sinungaling na dila ay walang kabuluhan na itinataboy sa mga nagsisihanap ng kamatayan. Ang nanghihiram ay lingkod ng nagpapahiram. Siya na nananagot sa isang taga-ibang lupa ay magdadalubhasa dahil dito, at siyang napupuot sa paniniguro ay tiyak. Ang ikawalong utos ay hinahatulan, pagnanakaw at pagnanakaw. Hinihingi nito ang mahigpit na integridad sa pinakamaliit na detalye ng mga gawain sa buhay. Ipinagbabawal nito ang labis na pag-abot sa kalakalan at nangangailangan ng pagbabayad ng mga utang o sahod lamang. Ang pag-iisip at pag-uugali ay pinababa ng kawalang katapatan. Siya, ang nagbibigkas ng kasinungalingan o nagsasagawa ng panlilinlang, ay nawawala ng respeto sa sarili. Maaaring hindi niya namamalayan na nakikita siya ng Diyos at alam niya ang bawat transaksyon sa negosyo, na tinitimbang ng mga banal na anghel ang kanyang mga motibo at nakikinig sa kanyang mga salita, at na ang kanyang gantimpala ay magiging ayon sa kanyang mga gawa. Ngunit kung ito ay posible na itago ang kanyang maling gawain mula sa tao at banal na pagsisiyasat, ang katotohanan na siya mismo ay nakakaalam na ito ay nakababa sa kanyang isip at pagkatao. Ang isang kilos ay hindi tumutukoy sa pagkatao, ngunit ito ay sumisira sa hadlang, at ang susunod na tukso ay mas madaling naaaliw, hanggang sa wakas ay nabuo ang isang ugali ng prevarication at hindi tapat sa negosyo, at ang tao ay hindi mapagkakatiwalaan. Habang nakikitungo tayo sa ating kapwa sa maliit na kawalang katapatan o sa mas matapang na pandaraya, gayon din tayo haharap sa Diyos. Ang mga lalaking nagpapatuloy sa landas ng hindi tapat ay isasagawa ang kanilang mga alituntunin hanggang sa lokohin nila ang kanilang sariling mga kaluluwa at mawala ang langit at buhay na walang hanggan. Isasakripisyo nila ang karangalan at relihiyon para sa isang maliit na makamundong kalamangan. Iwasan ang utang. Maraming mahihirap na pamilya ang mahihirap dahil ginagastos nila ang kanilang pera sa sandaling matanggap nila ito. Dapat mong makita na hindi dapat pangasiwaan ng isang tao ang kanyang mga gawain sa paraang magkakaroon ng utang. Kapag ang isa ay nasangkot sa utang, siya ay nasa isa sa mga lambat ni Satanas, na itinatakda niya para sa mga kaluluwa. Ang pag-abstract at paggamit ng pera para sa anumang layunin, bago ito kumita, ay isang patibong. Mga salita sa isang nabuhay na higit sa kanyang kita, hindi mo dapat hayaan ang iyong sarili na mapahiya sa pananalapi, dahil ang katotohanang ikaw ay nasa utang ay nagpapahina sa iyong pananampalataya at malamang na masiraan ka ng loob, at kahit na ang pag-iisip tungkol dito ay ginagawa kang halos ligaw. Kailangan mong bawasan ang iyong mga gastos at sikaping matustusan ang kakulangan na ito sa iyong pagkatao. Maaari at dapat kang gumawa ng determinadong pagsisikap na kontrolin ang iyong disposisyon na gumastos ng mga paraan na lampas sa iyong kita. Ang dahilan ng Diyos ay maaaring masiraan. Ang sanlibutan ay may karapatang umasa ng mahigpit na katapatan sa mga nag-aangking Kristiyano sa Biblia. Sa pamamagitan ng kawalang interes ng isang tao sa pagbabayad ng kanyang makatarungang dapat bayaran, ang lahat ng ating mga tao ay nasa panganib na ituring na hindi mapagkakatiwalaan.
Yaong mga gumagawa ng anumang pagpapanggap sa kabanalan ay dapat magpalamuti sa doktrinang kanilang ipinahahayag, at huwag magbigay ng pagkakataon na ang katotohanan ay masiraan ng loob sa pamamagitan ng kanilang kawalang ingat na paraan ng pagkilos. Huwag magkaroon ng utang kaninuman, ang sabi ng apostol. Payo sa isang may utang, maging determinado na huwag nang magkaroon ng isa pang utang. Tanggihan ang iyong sarili ng 1,000 bagay sa halip na mabaon sa utang. Ito ang naging sumpa ng iyong buhay, na baon sa utang. Iwasan ito gaya ng pag-iwas mo sa bulutong. Gumawa ng isang time na tipan sa Diyos na sa pamamagitan ng kanyang pagpapala ay babayaran mo ang iyong mga utang at pagkatapos ay walang utang sa sinuman kung mabubuhay ka sa lugaw at tinapay. Napakadali sa paghahanda ng iyong mesa na itapon mula sa iyong bulsa ang 25 sentimo para sa mga extra. Alagaan ang mga pennies, at ang mga dolyar ang bahala sa kanilang sarili. Ang mga mite dito at ang mga mites doon ang ginagastos para dito, iyon, at ang iba pa na malapit ng umakyat sa dolyar. Tanggihan ang sarili kahit man lang habang nababalot ka sa mga utang. Huwag mawalan ng pag-asa, masiraan ng loob, o tumalikod. Tanggihan ang iyong panlasa, tanggihan ang kasiyahan ng gana, isave ang iyong pens, at bayaran ang iyong mga utang. Gawin ang mga ito ng mas mabilis hanggat maaari. Kapag maaari kang tumayong muli bilang isang malayang tao, na walang utang sa sinuman, makakamit mo ang isang malaking tagumpay. Magpakita ng pagsasaalang-alang para sa mga kapas-palad na may utang, kung ang ilan ay napag-alamang may utang at talagang hindi kayang tuparin ang kanilang mga obligasyon, hindi sila dapat pilitin na gawin ang hindi nila kayang gawin. Dapat silang bigyan ng magandang pagkakataon na mabayaran ang kanilang pagkakautang, at huwag ilagay sa isang posisyon kung saan sila ay lubos na hindi makapagpapalaya sa kanilang sarili mula sa pagkakautang. Bagaman ang gayong landasin ay maaaring ituring na katarungan, ito ay hindi awa at pag-ibig ng Diyos. Panganib sa matitinding posisyon, ang ilan ay hindi maingat at magkakaroon ng mga utang na maaaring iwasan. Ang iba ay nag-iingat na nakakalosa sa kawalan ng pananampalataya. Sa pamamagitan ng pagsasamantala sa mga pangyayari, maaari tayong mamuhunan kung minsan sa ganoong kalamangan na ang gawain ng Diyos ay lalakas at maitatatag, at gayunpaman ay mahigpit na sumunod sa tamang mga prinsipyo. Kabanata 65, Probisyon para sa kinabukasan. Pagmamay-ari ng tahanan at pag-iimpok kumpara sa mga gawi sa paggastos, hindi natutuhan ni na brother at sister B ang aral ng ekonomiya. Gagamitin nila ang lahat habang sila ay dumadaan, kung ito ay napakarami. Magiging masaya sila habang sila ay naglalakbay at pagkatapos, kapag dumarating sa kanila ang paghihirap, ay magiging ganap na hindi handa. Kung si brother at sister B ay naging matipid na mga tagapamahala, na itinatanggi ang kanilang mga sarili, hindi pa sila magkakaroon ng sariling tahanan at bukod dito ay nagkaroon sila ng sariling tahanan, nagkaroon ng paraan upang gamitin sa kaso ng kahirapan. Ngunit hindi sila magtitipid tulad ng ginawa ng iba, na kung minsan ay umaasa sila. Kung papabayaan nilang matutuhan ang mga aral na ito, ang kanilang mga karakter ay hindi mahahanap na perpekto sa araw ng Diyos. Maaaring tumulong sa iyo ang payo na ito, na sa negosyo ka na kung minsan ay magbibigay sa iyo ng malaking kita ng sabay-sabay. Pagkatapos mong kumita ng pera, hindi ka na nag-aral na magtipid bilang pagtukoy sa isang panahon kung saan ang kita ay hindi madaling makuha, ngunit gumastos ng malaki para sa mga haka-haka na gusto. Kung naunawaan mo at ng iyong asawa na isang tungkulin na iniutos sa iyo ng Diyos na tanggihan ang iyong panlasa at ang iyong mga pagnanasa at gumawa ng probisyon para sa hinaharap sa halip na mabuhay lamang para sa kasalukuyan, mayroon ka na ngayong kakayahan at ang iyong pamilya ay nagkaroon ng kaginhawaan ng buhay. Mayroon kang isang aral na matututunan. Ito ay upang gumawa ng kaunti sa pinakamahabang paraan. Sa isang pamilyang dapat mag-ipon ng sistematiko, maaaring mayroon kang kapital sa ngayon na magagamit sa panahon ng kagipitan at para tumulong sa layunin ng Diyos, kung ikaw ay nagtipid ayon sa nararapat. Linggo-linggo ang isang bahagi ng iyong sahod ay dapat na nakalaan at sa anumang kaso ay hindi hawakan maliban kung nagdurusa ng aktwal na pangangailangan, o upang ibalik sa tagapagbigay sa mga handog sa Diyos. Ang mga kinita mo ay hindi matalino at matipid na ginugol upang mag-iwan ng margin kung ikaw ay may sakit at ang iyong pamilya ay pinagkaaitan ng mga paraan na iyong dinadala upang mabuhay sila. Ang iyong pamilya ay dapat magkaroon ng isang bagay na maaasahan kung ikaw ay dadalhin sa makipot na lugar.
Isa pang pinayuhan ng pamilya tungkol sa isang savings account, linggo-linggo dapat kang humiga sa isang ligtas na lugar 5 o 10 dolyar upang hindi maubos maliban kung sakaling magkasakit. Sa ekonomiya maaari kang maglagay ng isang bagay sa interes. Sa matalinong pamamahala may maiipon ka pagkatapos bayaran ang iyong mga utang. May kilala akong isang pamilya na tumatanggap ng 20 dolyar bawat linggo upang gastusin ang bawat sentimo ng halagang ito, habang ang isa pang pamilya na may parehong laki, na tumatanggap ngunit 12 dolyar sa isang linggo, ay naglalaan ng 1 o 2 dolyar sa isang linggo. Pinamamahalaang gawin ito sa pamamagitan ng pag-iwas sa pagbili mga bagay na tila kailangan ngunit maaaring ibigay. Gawing secure ang ari-arian sa pamamagitan ng wastong kalooban, malalaman ng mga tapat na tagapangasiwa ng paraan ng Panginoon kung ano ang kalagayan ng kanilang negosyo, at, tulad ng matatalinong tao, magiging handa sila sa anumang emergency. Kung ang kanilang pagsubok ay biglang magsara, hindi nila iiwan ang gayong malaking kaguluhan sa mga tinawag upang ayusin ang kanilang ari-arian. Marami ang hindi nasanay sa paksa ng paggawa ng kanilang mga kalooban habang sila ay nasa maliwanag na kalusugan. Ngunit ang pag-iingat na ito ay dapat gawin ng ating mga kapatid. Dapat nilang malaman ang kanilang katayuan sa pananalapi at hindi dapat hayaang magulo ang kanilang negosyo. Dapat nilang ayusin ang kanilang ari-arian sa paraang maaari nilang iwanan ito anumang oras. Ang mga testamento ay dapat gawin sa paraang makatiis sa pagsubok ng batas. Matapos ang mga ito ay iguguhit, maaari silang manatili sa loob ng maraming taon at hindi makapinsala, kung ang mga donasyon ay patuloy na gagawin paminsan-minsan ayon sa pangangailangan ng dahilan. Ang kamatayan ay hindi darating ng mas maaga, mga kapatid, dahil ginawa mo ang iyong kalooban. Sa pagtatapon ng iyong ari-arian sa pamamagitan ng kalooban sa iyong mga kamag-anak, siguraduhin hindi mo malilimutan ang layunin ng Diyos. Kayo ay kanyang mga ahente, hawak ang kanyang ari-arian, at ang kanyang mga pag-aangkin ay dapat magkaroon ng iyong unang pagsasaalang-alang. Ang iyong asawa at mga anak, syempre, ay hindi dapat iwanang naghihirap, ang probisyon ay dapat gawin para sa kanila kung sila ay nangangailangan. Ngunit huwag, dahil ito ay nakaugalian, dalhin sa iyong kalooban ng isang mahabang linya ng mga kamag-anak na hindi nangangailangan. Alalahanin ang dahilan ng Diyos habang buhay, huwag isipin ng sinuman na sasalubungin niya ang pag-iisip ni Kristo sa pag-iimbak ng ari-arian sa buong buhay at pagkatapos ay sa kamatayan ay ipapamana ang bahagi nito para sa isang mapagkawang gawa. Ang ilan ay makasarili na nagpapanatili ng kanilang mga kayamanan sa panahon ng kanilang buhay, nagtitiwala na makabawi sa kanilang kapabayaan sa pamamagitan ng pag-alala sa dahilan sa kanilang mga kalooban. Ngunit hindi kalahati ng paraan na ipinagkaloob sa mga pamana ang nakikinabang sa bagay na tinukoy. Mga kapatid, mamuhunan kayo sa bangko ng langit, at huwag ipaubaya sa iba ang inyong pangangasiwa. Ang pangangasiwa na inilipat sa mga anak ay kadalasang hindi matalino, ang mga magulang ay dapat magkaroon ng malaking takot na ipagkatiwala sa mga anak ang mga talento ng paraan na inilagay ng Diyos sa kanilang mga kamay, maliban kung mayroon silang pinakatiyak na katibayan na ang kanilang mga anak ay may higit na interes, pagmamahal, at debosyon sa layunin ng Diyos kaysa sa kanilang sarili, at na ang mga batang ito ay magiging mas marubdob at masigasig sa pagpapasulong ng gawain ng Diyos at higit na mapagbigay sa pagpapatuloy ng iba't ibang gawain na uugnay kung saan nangangailangan ng paraan. Ngunit marami ang naglalagay ng kanilang kayamanan sa mga kamay ng kanilang mga anak, kaya ibinibigay sa kanila ang pananagutan ng kanilang sariling pangangasiwa dahil inuudyukan sila ni Satanas na gawin ito. Sa paggawa nito, epektibo nilang inilalagay iyon sa hanay ng kaaway. Ginagawa ni Satanas ang bagay na ito upang umangkop sa kanyang sariling layunin at iniingatan mula sa layunin ng Diyos ang mga paraan na kailangan nito, upang ito ay saganang mapanatili. Ang sumpa ng nakaimbak na kayamanan, yaong mga kumukuha ng kayamanan para sa layunin ng pag-iimbak nito ay iniiwan ang sumpa ng kayamanan sa kanilang mga anak. Kasalanan, isang kakilakilabot, nakapipinsala sa kaluluwa na kasalanan para sa mga ama at ina na gawin ito, at ang kasalanang ito ay umaabot sa kanilang mga inapo. Kadalasan ay ginugugol ng mga bata ang kanilang mga kayamanan sa hanggal na pagmamalabas, sa magulo na pamumuhay, upang sila ay maging pulubi. Hindi nila alam ang halaga ng mana na kanilang nilustay. Kung ang kanilang mga ama at ina ay nagpakita sa kanila ng tamang halimbawa, hindi sa pag-iimbak kundi sa pamamahagi ng kanilang kayamanan,
sila ay nag-imbak para sa kanilang sarili ng kayamanan sa langit at nakatanggap ng pagbabalik maging sa mundong ito ng kapayapaan at kaligayahan at sa hinaharap na buhay na walang hanggang kayamanan. Dito nagtatapos ang seksyon 13, Kabanata 60 hanggang Kabanata 65. Para updated ka sa susunod na seksyon ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe at mag-follow sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.